Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bata pa lamang po ako. Labis na ang paghanga ko sa aking lolo Manding para sa kakayahan nitong magpahilom ng sugat at manggamot ng sari-saring mga karamdaman. Nakahiligan ko ng panoorin ito sa tuwing may dadayo sa aming bahay upang hingin ang kanyang serbisyo. Kuya Bari, ang proseso po ng panggagamot ni Lolo ay nagsisimula sa pagdarasal ng orasyon sa kanyang pinakaiingat-ingatang amuleto na pinaniniwalaang nagtataglay ng kapangyarihan. Sunod ay ang pagsulat ng pangalan ng kanyang customer sa isang puting papel na idadawdaw sa isang basong naglalaman ng pinaghalong tubig at lana na siyang iinumin bilang huling daan sa tuluyang paggaling. Buboy, pumasok ka na nga sa silid mo at doon ka na lang manood ng mga pambatang palabas sa telebisyon kaysa naman panoorin mo ang lolo mo. Ganito ang palaging paninermon sa akin ni Itay sa tuwing naaabutan niya akong nakaupo sa sulok habang pinagmamasdan ko si lolo na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Siya nga pala, Buboy nga po pala ang kinalakihan kong palayaw sa aming baryo rito sa probinsya po ng Antique. Nasa ika-6 na baitang na po ako noon sa elementarya nang pangaraping kong sundan ang piniling larangan ni Lolo Manding. Tandang-tanda ko pa nga noong nag-iensayo kami para sa aming pagtatapos o graduation sa pag-akyat namin sa entablado. Kailangan naming magpakilala at isaad ang hangarin naming propesyon. Ang sabi ko noon, gusto kong maging albularyo katulad ng lolo ko. Bahagyang natawa naman ang aking mga kaklase at nagwika ang aking guro na ang pagiging albularyo ay hindi maituturing bilang isang propesyon. Bagkus sabihin ko na lamang anya na balang araw ay nais kong maging isang doktor. Total ay hindi rin naman nagkakaiba ang tungkulin nito mula sa pagiging isang albularyo. Dahil doon, tinukso ako ng aking mga kaklase. Ang sabi nila, napakababa naman daw ng aking gustong marating. Nangatwira naman ako na idolo ko kasi ang aking lolo Manding kahit anong mangyari. Mas magaling pa nga siya sa mga doktor kung tutuusin. Dahil kahit ang siyensya ay hindi mabibigyan ng analisasyon ang kanyang kapangyarihang magpagaling. Palagi akong nakabuntot kay lolo, kaya't hindi naman maipagkakailang ako ang paborito niyang apo. Bagamat tutol ang aking mga magulang, lalong-lalo na si Itay na lumawak ang aking kamalayan tungkol sa pananambal. Mataas po kasi ang pangarap nila para sa akin, Kuya Bari. Ngunit nakikita nilang malaki ang aking interes sa landas na tinahak ni Lolo Manding. Nangako naman noon sa akin si Lolo na ibabahagi niya sa akin kung papaano niya isinasagawa ang kanyang panggagamot. Nabanggit din niyang posibleng ipamana niya sa akin ang aklat na kung saan nakalathala ang mahalagang impormasyon hinggil sa pagiging isang albularyo. Iyon lamang ay kung hindi interesado ang aking ama na sundan ang kanyang mga yapak sa panahong lisanin niya ang mundo. Ang panganay na anak kasi ang nakatakdang magmana daw ng kapangyarihan. Ngunit may mga pagkakataong na ipapasa ito sa apo kung labag ito sa loob ng anak. At dahil hindi pa naman napag-uusapan ni na lolo at tatay ang tungkol sa pamanang ito, at hindi rin naman interesado si Itay sa panggagamot base sa aking obserbasyon dahil mas nanaisin niyang pagtuunan ng pansin ang aming negosyo. Isang simpleng convenience store na siyang pinagkukunan namin ng pera. Hindi naman kasi nang hihingi ng bayad si lolo sa mga lumalapit sa kanya para magpagamot. Ginagawa niya ito ng walang kapalit, kaya naman talagang hinahangaan ko siya ng lubos, Kuya Bari. Isa pa, hindi naman kami lubog sa hirap
para umasa sa mga iniaalok na bayad ng mga customer ni Lolo. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero namulat naman ako sa karangyaan kaya't sa bawat pagdaan ng panahon, mas lalong lumalalim ang aking hangarin na makatulong sa mga taong pinagkaitan ng pribilehiyo. Kung meron mang isang taong nag-impluwensya sa akin ng ganitong kaisipan, walang iba kung hindi si Lolo Manding iyon. Sa dami na ng natulungan ng lolo ko, hindi na bilang sa daliri ang mga taong kayang magsalaysay kung gaano kabuti ang puso niya. Kaya't literal na dinumog ang bahay namin noong araw ng kanyang lamay. 15 po ako noon nung namatay ang lolo ko dahil sa labis na katandaan. Parehong dahilan na ikinamatay ng lola ko. Bagamat kasi may kakayahang manggamot ng mga karamdaman si Lolo, hindi naman siya Diyos o isang uri ng immortal upang pigilan ang kanyang kamatayan. Pinaghalong lungkot at puot ang bumalot sa puso ko noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ni hindi ko kayang titigan ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata na hindi na kailanman muling namulat pa. Noong burol niya, halos karamihan sa mga dumalo ay mga taong minsan nang napagaling ni Lolo. Karamihan sa kanila ay hindi ko kilala, ngunit pamilyar po sa akin ang kanilang mga hitsura. Palagi ba naman akong nakabuntot kay Lolo sa tuwing nanggagamot ito eh. Ngunit ang pinaka nakakuha ng aking atensyon ay ang isang matandang lalaki na sa tingin ko po'y nasa 6 na po ang kanyang edad. Hindi ko natatanda ang lumapit ito kay Lolo para magpagamot, pero ipinagpalagay ko na lamang na marahil ay amigo ito ni Lolo Manding. Nakausap ni nanay at tatay ang matanda at nagpakilala itong kababata daw ni Lolo. Siya ay si Mang Tirso. Anito, naputol ang koneksyon nila ni Lolo noong kinailangan niyang manirahan sa malayong syudad upang bumuo ng sariling pamilya. Nang mabalitaan niya umano ang tungkol sa nangyari sa lolo ko'y, ikinabigla niya ito't nag-alangan pa nga noong una na makilamay sapagkat hindi niya alam kung papaano haharapin ang katawan ng lolo kong nakahimlay sa kabaong. Habang mangiyak-ngiyak na pinagmamasdan ng matanda ang bangkay ng lolo ko sa loob ng kabaong, inutusan ako ni nanay na alukin ito ng kape at tinapay. Kaya naman agad akong tumungo ng kusina upang magtimpla ng mainit na kape. Lolo, pinapaabot po ito ni nanay. Magalang kong saad sa matanda. Gumuhit naman ng isang malawak na ngiti sa mga labi nito, kasabay ng pagkuha niya ng tasa ng kape mula sa aking mga kamay. Malugod niyang tinanggap ang 3 piraso ng pandesal na nakalagay sa isang platito. Inalok ko siyang maupo sa isang silya at nagkaroon kami ng pag-uusap. Noong nakaupo na'y tinanong niya ako kung ano ang pangalan ko, kaya't malugod naman akong nagpakilala sa kanya. Pagkatapos isang tanong ang kanyang binitawan na aking ikinagulat. Alam mo ba kung saan nakatago ang amuleto ng lolo mo? Mahinahong tanong ni Mang Tirso sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya magiging interesado sa amuleto ni lolo at kung bakit kailangan niya pang itanong kung saan ito nakatago. Umiling-iling naman ako sabay sabing, hindi ko po alam eh. Napasinghal siya nang marinig ang aking naging sagot na para bang dismayado. Sunod niyang tinanong ay kung napagpasyahan na naming mag-anak kung sino ang susunod sa yapak ng yumao kong lolo. Muli akong umiling at sinabi ko ang una kong naging tugon sa kanyang unang katanungan. Ipinagtaka ko kung bakit ganoon na lamang kalalim ang kanyang kuryosidad. Ngunit siguro
nangangamba lamang siyang hindi maipagpapatuloy ang serbisyong sinimulan ng lolo ko, lalo pat malaking tulong ito para sa karamihan. Binilinan kasi ako ng lolo mo noon na itago ko daw ang kanyang aklat at amuleto kung sakaling nabubuhay pa ako sa panahon ng kanyang pagpanaw, dahil batid niyang hindi naman daw papayagan ng iyong ama na sumunod sa kanyang mga yapak. Mahabang tugon ni Mang Tirso. Nangunot ang aking noo dahil sa sinabi niya. Parang wala namang naikwento sa akin si lolo tungkol sa kanya. At isa pa, nangako na sa akin si lolo noon na maaari kong manahin ang amuleto at aklat kung hindi nanaisin ni tatay na siya mismo ang gumawa. Kailangan kong malaman kung nasaan ang kanyang iniingat-ingatang mga kagamitan. Dagdag pa ni Mang Tirso. Lolo, hindi ko po talaga alam eh. Mariin ko namang wika habang ako'y umiiling. Lalong gumuhit ang pagkasiphayo sa kanyang mukha. Napabuga na lamang ito sa hangin habang nakapamewang. Ilang minuto pa'y nagpaalam na siyang aalis at sabihin ko na lamang umano kina nanay at tatay ang kanyang paglisan, pagkat abala ang aking mga magulang na makipag-usap sa ibang mga bisita. Ngunit bago pa man siya tuluyang magpaalam, mayroon siyang ibinilin sa akin. Mula sa bulsa ng kanyang maong na pantalon ay kumuha siya ng panulat at inutusan akong ilahad ang aking palad na walang pag-atubili ko namang ginawa. Isinulat niya sa aking palad ang numero ng kanyang telepono at sinabihan akong tawagan siya kapag may nalalaman na ako tungkol sa iniwang aklat at amuleto daw ng aking lolo. Bagamat hindi ko nagustuhan ang kanyang mga kinikilos, ay tumango na lamang ako, Kuya Bari, upang hindi na lalong humaba pa ang aming pag-uusap. Noong sumunod na araw, hindi na muling dumalaw pa si Mang Tirso. Wala rin naman akong planong tawagan ito dahil masama ang kutob ko sa kanya. Lumao na lamang ang ilang araw hanggang sa huling gabi ng burol ni lolo. May mga bagong bisita pa ang nagsidatingan. Lahat ay taus-pusong ipinarating ang kanilang pakikidalamhati sa aking pamilya. Ngunit sa huling gabi, isang pangyayari ang hindi namin inaasahang magaganap. Isang lalaki daw ang naulat na nakitang patay sa gitna ng palayan, ilang metro lamang ang layo mula sa aming bahay. Nakilala ito bilang si Mang Hunyo na noong gabing iyon pala'y pauwi na sana sa kanilang bahay pagkatapos dumalaw sa huling gabi ng lamay ni lolo. Hindi ko naman nakita mismo ang bangkay, ngunit ayon sa aking mga narinig, brutal umano ang naging pagkamatay daw ng lalaki base sa napakaraming gilit sa leeg nito at mga nagkalat na lamang loob mula sa kanyang katawang naliligo sa dugo. Ang sabi naman ng pamilya ni Mang Hunyo, wala naman daw itong kaaway at maayos naman ang pakikitungo nito sa lahat, kaya wala silang kaide-ideya kung sino ang posibleng may motibo upang paslangin daw ang kaawa-awang lalaki. Maliban na lamang kung wala sa tamang pag-iisip ang sospek. Sa dinami-rami ng bisita sa lamay, mahirap tukuyin kung sino ang may posibleng pakana ng krimeng iyon. Pero may ilan sa aming baryo ang may kakaibang hinala. Ang sabi nila, hindi kaya aswang ang nasa likod ng brutal na pagkamatay ni Mang Hunyo? Sumang-ayon dito ang iba, ngunit ang iba naman ay ginawa lamang itong katatawanan. Ang rason nila'y hindi naman totoong namumuhay ang ganitong uri ng mga nilalang. Di sana raw ay noon pa lamang may napapabalita ng katulad na kaso
kung may nanananahan na aswang sa aming baryo. Sa kabila ng investigasyong ginawa ng mga otoridad, hindi pa rin nabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na sinapit ni Mang Hunyo pagkat walang konkretong ebidensya ang makapagtuturo sa sospek. Kaya naman nagdulot ang kasong ito ng matinding takot sa mga residente ng aming baryo. Sa kabilang banda, di ko pa rin talaga nakalimutang pagbigyang atensyon ang amuleto't itim na aklat na iniwan ni Lolo. Noong subukan kong tignan ito sa aparador ni Lolo, napagtanto kong wala na ito roon. Kaya naman agad akong lumapit kay Itay upang usisain ang tungkol dito. Tay, asan na po yung mga gamit ni Lolo? Magalang kong tanong kay Itay noong isang umaga habang humihigop siya ng mainit na kape sa may balkonahe. Ano? Wala ka pa naman sa tamang edad para maging interesado roon. Sagot naman niya sa akin. Tay, iaabandonada niyo na lamang po ba ang mga iyon? Gusto ko po sanang sundan ang mga yapak ni Lolo sa larangan ng panggagamot. Sige na tay, pagbigyan niyo na po ako. Buong pagmamakaawa ko kay tatay. Napasinghal na lamang ito. At kahit anong pagkukulit ko sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Wala talaga siyang kahit katiting na interes sa panggagamot, bagamat batid ko namang may pagpapahalaga siya sa serbisyong ipinagkaloob ni Lolo sa mga tao. Sa pagdaan din ng mga araw, hindi namin inaasahang masusundan ang naging kaso ng pagkamatay ni Mang Hunyo. Si Aling Tess, isang ginang na naglalako ng kakanin mula tanghali hanggang hapon, ay natagpo ang wakwak ang kanyang tiyan sa gilid ng kalsada. Katulad ni Mang Hunyo ay karumal-dumal din ang sinapit nito at ang lahat ay walang maituro sa kung sino ang posibleng may pakana ng pagpaslang. Lalong umigting ang hinala ng ibang residente sa baryo na mayroong aswang ang nananalasa sa aming lugar. Ako mismo, Kuya Bari, hindi ito masyadong pinaniniwalaan, pero kung titignan ang magkasunod na kasong naiulat sa aming baryo, hindi rin malabong tama ang hinala ng mga tao. Isang araw, isang matandang lalaki ang dumalaw sa aming bahay. Hindi ako pamilyar dito, ngunit kinalaunan ay nakilala ko rin ito bilang si Lolo Isko. Pinsan pala ito ni Lolo Manding. Inutusan ako ni nanay at tatay na magmano kay Lolo Isko. Hindi ko ito nakita noong buro ni Lolo, pero napag-alaman kong dumalaw naman ito dahil nabanggit niya ang tungkol doon. O tiyo, bakit po kayo naparito? Magalang na tanong ni tatay sa matanda matapos itong papasukin sa loob ng aming bahay at alukin ng kape at tinapay. Ako naman ay binili na ni nanay na pumasok na ng kwarto. Ngunit nagtago lamang ako sa isang sulok na hindi makikita ni nanay upang pakinggan ang pag-uusapan nila kasama si Lolo Isko. Gusto ko kasing makiusyoso at baka may kinalaman nito tungkol sa mga gamit ni Lolo sa panggagamot na naiwan niya sa amin. Ang una ay nabanggit ni Lolo Isko ang tungkol sa sunod-sunod na pagpaslang sa dalawang residente sa aming baryo sa hindi pa rin tiyak na dahilan. Nabanggit niya rin na nag-aaral din pala siya ng panggagamot, ngunit kay Lolo Manding ipinagkaloob ng kanilang yumaong lolo ang amuleto't itim na aklat dahil mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang nobya noon na ngayon ay kanya ng asawa. Bagamat hindi magkatumbas ang kanilang kaalaman sa panggagamot kumpara kay Lolo Manding, may kakaibang kakayahan naman siyang makaramdam kung mayroong kakaibang presensya ang umaaligid-aligid sa isang lugar. Ang kakaibang presensya na kanyang tinutukoy ay tulad na lamang ng mga aswang. Pare-pareho kaming napakunot ng noo ni nanay at tatay.
lalo pang gumuhit ang pagkagulat sa aming mga mukha nang sabihin ni Lolo Isko na malakas ang kanyang kutob na totoo ang sabi-sabi na may nagtatagong aswang sa aming baryo na siyang salarin sa brutal na mga krimeng nagdudulot ng matinding takot sa lahat ng residente sa baryo namin. Mayroon din siyang isiniwalat. Ang amuleto pala ni Lolo ay hindi lamang kayang magpagaling, kung hindi ay may kakayahan din itong magtaboy ng mga masasamang elemento dahil ito'y nagtataglay pala ng mga kapangyarihang ipinagkaloob ng mga Diyos at mga Diyosa. Sa oras na pumanaw ang may hawak sa amuleto, unti-unting maglalaho ang bisa nito at maibabalik lamang kung isa sa mga anak o apo ng dating may-ari ang magmamana ng amuleto sa tulong ng itim na aklat. Dagdag pa ni Lolo Manding, nakukutuban niyang nakapasok na sa aming bahay ang aswang. Hindi umano malabong nagkubli ito sa katawan ng isang taong aakalain ng karamihan na ordinaryong nilalang lamang. Noong isang gabi ng lamay raw umano kasi ni Lolo ay nakaramdam na siya ng kakaibang presensya, ngunit ipinagsawalang bahala niya lamang ito. Hindi niya kaagad nabalitaan ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Hunyo dahil nakatira na siya sa malayong syudad. Ngunit mas naging matunog ang pangalan ng aming baryo nang sumunod ang kaso ni Aling Tess. Kaya naman nagpasya na siyang dalawin kami rito sa bahay upang ibahagi ang kanyang mga nalalaman. Maya-maya'y nakita ko ang pagbitaw ni Itay sa isang mabigat na buntong hininga. Nilinaw niya kay Lolo Isko na wala talaga siyang balak akuin ang responsibilidad na iniwan ni Lolo Manding sapagkat mas nais niyang pagtuunan daw ang aming negosyo. Lalo pat kailangan naming bawiin ang perang nagastos para sa pagpapalibing kay Lolo at malapit na rin noon ang bayaran namin ng tuition sa paaralan. Pinaalalahanan naman siya ni Lolo Isko na kung walang aako, patuloy na maghahasik daw ng lagim ang kampon ng kadiliman. Walang makakapigil sa paghahari nito maliban lamang sa kapangyarihang hawak namin. Bakas na bakas sa tono ng pananalita ng matanda na matindi ang kanyang hangaring kumbinsihin si tatay, pero mukhang mahihirapan siya rito. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko't sumabat ako bigla sa usapan. Ako po! Bigla kong saad habang nakataas pa nga ang kanang kamay. Ganoon na lamang ang pagkagulat nila nang bigla akong sumulpot. Magkasalubong ang mga kilay ni nanay at mariin namang nakatitig sa akin ang aking ama na agad namang tumayo mula sa inuupuang silya upang papasukin ako sa kuwarto. Ngunit nakiusap si Lolo Isko kay tatay na kung maaari niyang pakinggan ang aking gustong iparating. Saka ko sinabing handa akong sumunod sa mga yapak ni Lolo Manding dahil noon pa man ay pangarap ko ng maging isang albularyo at magserbisyo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Mukhang humanga si Lolo Isko sa aking naging pahayag, pero umalma si tatay at sinabing hindi niya ako mapapayagan sa aking ninanais dahil kailangan kong pagtuunan pa ang aking pag-aaral. Tay, hindi naman po ito magiging hadlang sa pag-aaral ko. Pagpapaalala ko kay tatay. Ngunit umiling-iling lamang siya. Senyalis na hindi pa rin siya kumbinsido. Muli niyang ipinag-utos na pumasok na ako ng silid at kalimutan na ang tungkol sa amuleto at panggagamot. May punto rin ang kanyang pagkakasabi nang klaruhin niya kay Lolo Isko na wala sa aming pamilya ang aako ng responsibilidad. Lalo pat nasa malayong lugar ang iba pa naming mga kamag-anak at natitiyak niya rin namang wala rin sa kanila ang interesado dahil masaya na ang mga ito sa kani-kanilang mararangyang mga buhay. Dahil doon, nagpaalam na lamang si Lolo Isko
na siya'y aalis na at binili ng kaming magkalat ng asin at bawang sa may pintuan daw, pati sa sulok ng mga bintana at magsunog ng goma sa paglubog ng araw bilang pangontra sa aswang. Ipaalam din daw namin ito sa aming mga kapitbahay. Sinunod naman namin ang habili ni Lolo Isko, pero hindi ito naging sapat upang makaiwas kami sa pananalasa ng aswang na ito. Kaya naman, nagpasya na ako noon na pangangatawanan ko na ang pagtubo sa kapangyarihan ng amuleto sa ayaw at sa gusto ng aking mga magulang. Di nagtagal, kinuha ko ng palihim ang mga gamit ni Lolo mula sa kanyang lumang aparador. Nakita ko rin doon ang itim na aklat. Binuklat ko ito at sinimulan ko ng basahin. Nakasulat sa itim na aklat ang pasunod-sunod na hakbang bago mahirang na bagong tagapangalaga ng amuleto. Ang unang nakasaad doon, kailangan kong umakyat ng bundok at mag-alay ng sariling dugo sa puno ng balete na siyang madalas tirahan daw ng mga makapangyarihang elemento. Pagkatapos ay bulungan ang amuleto ng isang dasal na nakasulat sa lengguwaheng Latin. Ginawa ko naman ito nang hindi nalalaman ng aking mga magulang dahil magaling akong mag-isip ng palusot. Pagkatapos kong sundin ang nakasaad sa aklat na iyon, unti-unti ko nang naramdaman ang pagkabuhay ng amuleto na tila ba isang bumbilyang muling naayos mula sa pagkakapundi. Magmula noon, naging mailap na ang aswang sa aming lugar. Wala nang maririnig na mga pag-angil ng mga aso tuwing hating gabi. Wala na ring pagkalabog ang maririnig sa mga bubungan sa oras ng pagtulog ng mga tao. Ngunit isang hapon, habang nilalakad ko ang blangkong kalsada pauwi ng bahay galing sa eskwelahan, isang pamilyar na boses ang naulinigang ko sa hindi kalayuan. Sinubukan kong hanapin kung saan banda ito nanggagaling hanggang sa nakarating ako sa damuhan at nasilayan ang aking kababatang si Joseph na punong-puno ng sugat ang kanyang katawan. Agad ko siyang inalalayang tumayo, ngunit pumukaw ng aking atensyon ang isang itim na baboy ramong kumakaripas ng pagtakbo papalayo. "Tol, inatake ako ng aswang," wika ni Joseph sa akin. "Akala ko nga mamamatay na ako habang dinedepensahan ko ang pag-atake nito. Pero nagulat na lang ako, bigla itong huminto." Pagpapaliwanag pa niya sa akin. Sa palagay ko, Kuya Bari, naramdaman ng aswang ang presensya ng daladala kong amuleto kaya dali-dali itong tumakas at hindi ko na nahabol pa. Buti na lamang pala at naabutan ko si Joseph. Dinala ko si Joseph sa bahay at ginamot ang mga sugat nito. At nasakto pang wala roon ng mga oras na iyon si nanay at tatay. Malalim ang mga sugat na kanyang tinamo kaya kinailangan ko pang gamitin ang aking kakayahang magpagaling. Ginamot ko, Kuya Bari, ang mga sugat ni Joseph sa parehong prosesong isinasagawa ni Lolo Manding sa tuwing nanggagamot ito. Ikaw na ba ang susunod sa yapak ng lolo mo?" tanong niya sa akin. Ngunit hindi ko siya diretsahang sinagot, pero nagbigay na lamang ako ng isang ngiti. Naging usap-usapan ang engkwentro ni Joseph sa aswang na iyon. Punong-puno rin ito ng pasasalamat sa akin para sa paglunas ko sa malalalim na mga sugat na kanyang tinamo. Dahil din dito, nabunyag na rin kina tatay at nanay ang pag-ako ko sa kapangyarihan ng amuletong iniwan ni Lolo. Katulad nga ng inaasahan ay ikinagalit nila ito, ngunit kalaunan ay natutunan din nilang tanggapin ang aking desisyon. Hindi ako huminto sa pagtugis ng aswang hanggang sa isang araw.
Habang binabaybay ko ang daan pauwi ng bahay, isang pamilyar na lalaki ang nasilayang kong nakasandal sa puno ng mangga sa gilid ng kalsada. Hindi ko ito lubusang kilala, ngunit batid kong nakita ko na ito noon. Ilang minuto pa, doon ko lamang napagtanto ang pagkakakilanlan nito. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung lalaking nagpakilalang si Mang Tirso na isa sa mga dumalaw noon sa burol ni Lolo, at siya ring pumukaw ng aking kuryosidad sapagkat matindi ang interes nito sa mga iniwang gamit ni Lolo sa kanyang panggagamot. Hindi ito umimik sa akin, ngunit nang titigan ko ang mga mata nito'y ikinagulat ko ang kulay pula nitong mga balintataw. Nakayukom din ang mga kamao nitong tila ba anumang oras ay susunggaban ako. Ngunit noong mga oras na iyon, hindi nalingid pa sa aking kaalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Isa siyang aswang, at marahil ang aswang na nasa likod ng sunod-sunod na pagkamatay ng ilang residente dito sa aming baryo. Sa kabila nito, hindi ako nagpadala sa takot. Kinuha ko ang amuleto mula sa aking bulsa at isinukbit ito sa aking liig. Dire-diretso akong naglakad nang hindi lumilingon sa kinatatayuan nito. Ilang sandali pa, bigla itong naglaho at maya-maya pa'y nakita ko ang isang baboy ramong kumakaripas ang takbo patungo sa kakahuyan. Iyon ang huling araw na nakaengkwentro ko ang aswang na iyon, Kuya Bari. Dahil sa kapangyarihang taglay ng amuleto, hindi na ito muling nanalasa pa sa aming baryo. Ipinagpatuloy ko rin ang aking panggagamot at sa murang edad ay naging tunay na albularyo ako. Wala man ngayon sa piling namin ang lolo ko, natitiyak ko namang matutuwa itong makita ang kanyang apo na tinatahak ang larangan na kanyang pinili. Kuya Bari, dito na po nagtatapos ang kwento ng aking buhay sa kung papaano't bakit sa murang edad ay inako ko ang responsibilidad ng pagiging isang albularyo. Naway naghatid ito ng interes sa inyong mga tagapakinig habang binabasa ninyo ang bawat salitang nakapaloob sa aking sulat. Muli, maraming salamat po, Kuya Bari, and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Buboy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.